Pakipaliwanag nga po sa amin, attorney, paano ba namin dapat intindihin? Ano ba yung difference sa pagitan ng plunder, ng graft, at ng malversation? Tatlo. Ayan, oo, no. Siguro bigyan natin ng konteksto, no. Alam mo lahat ito ay nag-uugat sa mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Kasi, okay, ang public office ay public trust, no. At ang mandato diyan, public officers must serve the public with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. At meron pang karagdagan doon na they should lead modest lives. Okay? Ay. Yeah. Bigla ko na pa, ay ha, may ganun ba? Oo, di ba? Okay. Mandato po yan, no? So, parang ngayon lang natin na, alala, ay, meron palang mandato, lead modest lives, no? Ano nga ba yung Pero modest? ba't puro sila helicopter? O, di ba? At ang mga brands, no? So, ngayon, bilang ating saligang batas, yan ay mandatory, no? Hindi yan pwedeng hindi i-implement, no? In other words. In fact, meron pa nga tayo, no, kung mabanggit ko lang, no, commitment sa international body na United Nations Convention Against Corruption. Niratipika natin yan noong 2006. Okay. Miss Maricel, kasama tayo sa lahat ng mga estado na sinasabi natin, oo, talagang paiigtingin namin na lalabanan namin ang graft and corruption sa Pilipinas. No? At may periodic assessment yan, ganyan. Kung kaya, makikita natin yung mga nabanggit mo kanina, yung law on plunder, malversation na nasa Revised Penal Code, at saka Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kapartner pa nga yan, yung Forfeiture of Ill-Gotten Wealth, no? Yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act natin na batas. Yan ay tinatawag nating mga key or major anti-corruption laws. Okay. So sige, isa-isahin natin. No? Kung ikaw ay isang public official at ang public official ay meron ding definition. Kaya hindi maaaring sabihin, ay hindi naman ako public official kasi ako ay appointed lang. Mga elected lang dapat yan, hindi. Okay. Dahil sa ilalim ng mga definition po, yan ay nakadefine po, no, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Plunder Law, kahit sa Revised Penal Code, sa ating jurisprudence o dun sa mga kaso na pinagdesisyonan ng ating Korte Suprema. No? May definition yan. Kaya wala pong iilag. No? Hindi pwedeng Whether appointed, whether elected official. Yes, oo. Okay. At dun pa nga sa batas na nagbabawal din ng mga solicitation din ng gifts, ay kahit ikaw ay permanente o hindi, no? Basta nasa gobyerno ka. Dahil nga, babalikan natin, di ba? Utmost responsibility, integrity, loyalty, efficiency, and modest lives. Yeah. Diba? So, Emphasis on modest, ha? unahin natin, no? Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito yung Republic Act 3019. Okay? So, kung papansinin ninyo, no, yung listahan ng mga pinagbabawal, no, at paglabag sa Republic Act 3019, mapapansin natin, essentially, sila ay merong elemento, no, dalawa. No, una ay aabuso ka nung iyong posisyon. Okay. So, i-intervene ka sa isang business or sa isang transaction or kailangan ng iyong public office na mag-discharge ng public function para doon sa taong iyon. At yung taong yan, organisasyon na yan, o kung sinong partido na yan, ay nagbibigay sa'yo ng material o hindi man material, pabor para ikaw ay magbigay sa kanila ng reciprocal, no, na pabor din. At oftentimes, no, makikita natin sa linya ng mga desisyon po ng Supreme Court, ang bottom line yan kasi, although may iba-ibang kategorya po yan, no, ay merong undue prejudice, no, or disadvantage sa ating gobyerno. Okay. Bakit? Kasi ang gobyerno po natin bilang isa sa elemento ng ating estado, no, kasama yung teritoryo, populasyon, soberenya, no, o sovereignty, ay mekanismo yan para ang ating rule of law ay ma-implement na maayos. Ngayon, kung ikaw ay public officer, tandaan po natin, no, under the Constitution, lahat po ng ating elected official, delegated power lang po lagi yan. No? Okay. Pinagkakatiwala natin, dahil nabanggit mo kanina sa panimula na tayo bilang demokrasya, no? Democratic government for the people, by the people of the people. So, hindi naman pwede na lahat tayo doon ay uupo, Miss Maricel, di ba? Para mag-discharge ng Pipili public tayo. official. Yes, oo. So, pipili tayo ng official na mapagkakatiwalaan para ang assumption, kaya meron din doktrina, no, na
presumption of regularity of public office. Mm-mm. At yan naman ay rebuttable. Kung yan ay pinakita na meron talagang panunuhol, may Aha. solicitation, may trail no ng pera. Although Oo. ngayon alam natin dahil sa teknolohiya marami ng Pwedeng pamamaraan. hindi At yes. kung bakit naman ang ating batas, ang ating legal framework ay umaabante rin, no? Hinahabol natin yung teknolohiya, no? Kasi nga Right. dati wala namang money laundering, paglalaban ng mga maduduming pera para Oo. luminis yan, 'di ba? So Oo. ang ginawa, nagkaroon ng Anti-Money Laundering Act. Pero hindi pa rin sapat. Kasi ang Yes. tagal para makakuha ka at may mga requisitos ng freeze order sa Court of Appeals. Nagkaroon ngayon ng panibago, kailan lang, AFASA law, Anti-Financial Scamming Law. Pag may mga money mules ka dyan na ginagamit para dun mo siya ipasok, Mm-mm. kung pamamaraan niya ng scamming, or pwede rin naman kasi siyang ma-exploit ng isang corrupt official, di Oo ba? nga Hindi naman naman. necessarily lang yan talagang mga syndicate or scammers. Sa Pwede case naman, nung di iba ba? nating nilalagay lang, cash na. Wala kang paper trail. O di ba? Talagang Lalagay mo lang doon mali-maleta. sa bilyar. Mali-maleta, Bilyaran. di ba? Oh, mali-maleta. Oo. Okay. Oo, kasi actually sa money laundering, no, kung doon tayo papadpad, kung paano natin na ililipat, no, doon sa mainstream na malinis na salapi yung mga galing na proceeds sa mga corrupt activities and even sa mga offenses or crimes, talagang marami, 'di ba? Mm-mm. May casino, yan nga yung thesis ko noon, no. Merong sa dinadaan yan sa banking and quasi-banking, non-banking financial institution, kaya mas maigting ngayon ang supervision ng Bangko Sentral. Oo. 'Di ba ganon? So Republic Act 3019, okay, isa sa mga key or major anti-corruption law natin yan. Okay. Pero meron tayong tinatawag na plunder. So tanda Oo. mo kanina yung mga binanggit ko na essentially kapag merong undue prejudice or disadvantage sa government, ginamit yung opisina, nag-solicit, may tinanggap, pabor hindi necessarily pera. Aha, So pwedeng pabor, pwedeng opisina, pwedeng kahit anything na inuna Yung sarili. ang pansariling interes. Okay. So dapat hindi. Dahil Oo. delegated nga, 'di ba? Aha, Elected aha. nga, 'di ba? Plunder, okay. Ang kakaibahan lang ng plunder dapat meron siyang series of acts. At Okay. meron siyang threshold amount, no? Na 50 million. 50 Yes, million. oo. So dapat may reckoning amount, dapat may series of acts, at yan ay papunta rin doon sa sinabi ko sa iyo kanina na ganun din basically elemento nila, no? Bawat kategorya base sa desisyon ng Supreme Court, makikita ninyo, for example, RA 3019 section 3 paragraph A, meron siyang elements. Meron siyang elements sa ganito, paragraph ganito, no? Sa plunder ganon. Pero ang peculiarity niya yung series of acts na hindi present sa 3019. Kasi kahit walang series of acts, pwedeng pasok siya sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kahit walang abot dun sa 50 million Milyon. pesos, pwede pa rin siya. At Oo. in fact, kahit hindi nga pera, 'di ba? Oo. Okay. Iba naman yung pangatlo, Okay. malversation. Malversation, Okay. And yes. this distinguishes it from yung misappropriation of private funds. Kasi may mga nangyayari din, 'di ba? Pag nanakaw, for example, no, ng treasurer, ng kahera, yung mga o kaya yung mga pinagkakatiwalaan sa isang organisasyon. So maaring theft or qualified theft rather, no, depende sa circumstances. Usually kapag pinagkakatiwalaan, nandun yung element of trust, qualified theft. But that's for private. Kung pinag-uusapan natin is public funds, yeah. government funds, no? Malversation 'yan, no? At Ito naman ang peculiarity ng malversation, no? So, dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa plunder, meron tayong, nabanggit ko kanina yung presumption of regularity, right? But it's Yes. rebuttable. Dito naman, may presumption na kapag hindi mo dun sa 3019 at sa Plunder Act, kapag hindi mo siya maipaliwanag yung iyong kayamanan. Kasi remember, once you assume office, meron kang SALN na naging controversial din, di ba? Doon sa mga hindi nag-file ng SALN, sa mga previous cases din na napag-desisyonan ng Korte Suprema, no? Violation din kasi yun, no? Dapat meron kang kaya SALN. final, pero hindi pinapakita sa atin. Okay lang ba Oo, yun? dapat nga pinakikita yan, di ba? Sa freedom of information, di ba? Yes. So ngayon, halimbawa nilagay niya doon magkano lang, worth 10 million lang siya. Pagkatapos biglang lumubo ng 100 billion, ganyan. Ay 100 million o kaya 1 billion, ilang billion, at hindi maipaliwanag.
may presumption na ill-gotten yun. At yung katambal ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ay yung forfeiture of ill-gotten wealth, maaring pumasok yon. Ngayon, lipat tayo sa malversation. Ang malversation, hindi mo kailangan unexplained wealth. Ang presumption papasok kapag kailangan na yung pondo at hindi mo mailabas. Ayun. Diba? Kasi bilang ikaw halimbawa ay nasa Office of the National Treasury, nasa DBM, kailangan na yung pera. Or kahit sa mga procurement offices, diba, ng bawat ahensya ng gobyerno. In other words, kasama doon sa job description mo na ikaw ay pagkakatiwalaan, no, entrusted ka ng pera at may periodical, no, delivery, no, disbursement at hindi mo siya ma-disburse. Ang presumption ay malversed ang pera. I see. In other words, ginamit mo, no, sa hindi nararapat. Maaring pansarili, maaring binigay mo. So parang pareho to sa misuse of public funds. Ganun siya. Yes. Essentially yun siya. Yeah. Yes, oo. Kasi embezzlement, no? Yes, Malversation, ganyan. I see. So, kanina napag-usapan natin yung paper trail. Yes. Gaano ka-importante ito, especially sa ginagawa nating investigation ngayon, just sa mga anomalies, ghost projects and all. Kasi iniisip ko, paano ka magkakaroon ng paper trail kung kagaya nga nung nabanggit natin kanina, cash basis ginagawa nila mali-maleta, pinapatong nila sa bilyaran. So, gaano ka-importante? And paano mo makukuha yun if that's the case? Sa pagkakataon na katulad nito, no, mag-zero in tayo dun sa ghost projects, no? Yung mga flood control na wala naman talaga, no? Yan ay ang mga offenses naman, no, against public officials in violation of the performance, no, of their duties, yung pinunumpaan nilang mga duties nila, no, ay maaaring sa iba-ibang paraan mo naman yan sila makakasuhan, no. Halimbawa tulad niyan, ang paper trail or ang money trail ay hindi talaga dahil wala siyang walang electronic, walang transfer, walang ganyan, no. So, pero kapag ang pinag-uusapan natin kasi is violation of the law, ang bottom line niyan litigation. So, magkakaroon ng trial base sa ebidensya. At ang ebidensya na yan ay hindi necessarily always direct evidence. Maaring circumstantial, pag samasamahin mo, will point to the fact of commission of the offense. At yung offense na yan, dapat papalo yung ebidensya sa proof beyond reasonable doubt. So, for example, itong ghost project, mas malinaw kasi meron silang, kung hindi man yung paper or money trail, no, paper trail nagpapakita ng transfer ng money or yung money trail, electronic trail, no, sa bangko, meron kang klaro on paper na mga procurement. Meron kang proposal, meron kang service contract. So, lahat ng mga yan, pag samasamahin mo, tapos pumunta ka sa actual site, wala. So, that also points to guilt. Another form of corruption din yun, 'di ba? Kung hindi man, ayan ay omission kasi kung for the reference lang, no, ng ating mga tagapakinig, when we talk about yung offenses committed by public officials, no, meron tayong tinatawag na either malfeasance, misfeasance, or non-feasance. Hala, ang daming term. So yung feasance, no, series. Feasance. Pag-usapan natin 'yan, no. May mga pagkakataon na hindi dapat gumalaw or kumilos or mangialam, mag-intervene ang isang opisyal, pero nag-intervene siya. 'Di ba? Sabihin natin 'yon ay nasa jurisdiction ng isa pero nangialam siya. Kasi kaibigan niya 'yon, kakilala niya, kapamilya niya. So yan ay maaring pumasok sa malfeasance. Pero kung ikaw naman yung general rule, dapat ka mag-discharge ng inyong public office ng functions at hindi mo ginawa. Nagkibit-balikat ka or yung tulad yan, no, mga ghost projects na dapat nag-deliver ka. Feasance, omission. Ngayon, ginawa mo nga. Sabi mo, you did your best, but your best was just not enough. Or mali, misfeasance. So, yung tatlong kategorya na yan, Miss Maricel, hindi ka gumalaw ka pero hindi dapat, or gumalaw ka nga pero mali o mapagkukulang. I see. Yan. So, lahat yan may liability ang ating mga public official. Ang hirap naman. So, diba? ibig sabihin, hindi talaga nila pwedeng gawing excuse yung sinasabi ng ibang government official na hindi ako aware doon sa nangyayari doon sa ibaba ko. Kasi pagdating sa akin, pipirma ka na lang
ang mas nakakaalam yung nandun sa local level. 'Di ba kasi ganun, for example, yung sa DPWH, yung initial investigation parang ganun yung lumalabas, 'di ba? Yung sistema nila pag local ganun na kasi sila yun pinapabayaan nila. Kumbaga hindi centralized kasi yung approval ng kanilang projects. So ibig sabihin hindi valid reason yun. Hindi dapat Oo. besides isang isang ahensya at pero syempre pag-uusapan natin yung liability ng bawat isang opisyal na involved may vary. Hindi natin sinasabi na uniform yan, ganyan Pero syempre, under the charter, there is a clear-cut definition of roles. Jurisdictions, ano yung mga dapat mong i-deliver. Yan. Okay. So, kanina yung pinag-uusapan natin, Attorney Weng, yung sa graft, malversation, at saka yung plunder. Syempre, ang thinking ko as ordinary citizen, pinakamabigat na parusa doon, plunder. I Yes. don't know if tama yung pagkakaunawa ko. Pero ano-ano po ba yung parusa? Especially kapag official ka ng gobyerno na nakasuhan ka ng ganito. Yun ang, mataas talaga, Although, Oo. ang malversation, nabanggit ko kanina, ito ay nasa Revised Penal Code. Ang mga offenses kasi ngayon sa Revised Penal Code, nagkaroon ng recent amendment. Medyo tumaas, a degree higher or so. Pero, kung pag-uusapan natin in terms of the penalty, talagang lumalabas si plunder. Oo. Andiyan na lumalabas yung mga reclusion, Yeah. reclusion perpetuo, temporal, tapos may mga accessory Ito yung penalties. lifetime Yes, oo. imprisonment. Okay. Kapag reclusion temporal, yan yung 12 years, 1 day to 20 years. Pag perpetua, yan yung 20 years, 1 day to 40 years na yan. Parang doon ka na magiging senior citizen, Oo Pero, nga. itong accessory penalties, iba pa yan. Yung Paano yun? Teka lang perpetual, muna. Paparusahan mo na ganun, pero kung plunder ka, laki-laki ng ninakaw mo, masusoli yun. o isa pa yun, di ba? Oo. Iba pa yung issue na dapat may restitution, or dapat maibalik mo. Pero yun na nga, alam nyo po, pag-usapan po natin lahat itong mga banig, tawag ko dyan, banig matrix ng batas. Okay, na-define natin ano yung bawal na dapat alam naman talaga, matik, may ano yan, kumbaga sa may orientation seminar, Hindi nga ako maka-move on sa modest na lifestyle. Okay. Di ba? Pero alam mo yun, Miss Maricel, kapag talagang iisipin mo, all of this theoretical, all of this abstract, kahit nga ikaw sabi mo, Fisans, grabe, ano ba yun, di ba? Pero kasi sa dulo nito, kapag ginawa na kasi yung corrupt act, at na-prejudice na ang public service, lahat po tayo talo na. Exactly. Kasi bakit? Una, yung dapat na deliver na social services. Wala. In the meantime, may namamatay, may naaaksidente, may napapahamak. At maraming kabuhayan na nakukompromiso. Right. Immeasurable yan. Kumbaga sa litigation ng isang civil case for damages, maaaring pumasok sa moral damages kasi this is something that you really cannot measure. Sleepless nights, di ba? Humiliation. So parang by analogy, ikukumpara mo dito mami-measure mo ba ng reclusion perpetua? O kaya temporal? O kaya kahit accessory penalty kasi pinagbabawal na yan sila na mag-assume or mag-handle pa ng public office either temporarily or perpetually. Either temporal, perpetual, absolute disqualification in office. Pero as you know, in Philippine culture and politics, it's not the case. Kaya kasi nga. maya-maya, nandyan na naman, di ba? So ngayon, ipoprosecute, Ayaw pa lang Okay. maya-maya, medyo makukulong. Siyempre, pag-aaralan namin yung doktrina sa law school, kailangan yan for bar exam. At congratulations sa lahat ng mga bagong lawyers, Ay, di ba? oo nga. Naway magsilbi tayo sa ating sambayanan. At wag sana Napakarami. kayong mag-malversation, mag-graft, at mag-plunder just in case na maging official din kayo ng government. Yan ang number one na ipinagbibilin ko talaga, Miss Maricel. Napakadali, na magbasa, mag-memorize. Hindi mahirap pumasa ng bar, pero this is a matter of preparation. Ay, hindi ba? Para feeling Diba? ko mahirap-hirap. Ang dami ang dami bumagsak, attorney. Hindi, ibig sabihin, hindi madali. Ano ba sabi ko? Hindi, Sabi mo hindi mahirap. hindi madali. Hindi madali. Sorry, Teka lang, baka tayo ma-quote. Hindi po madali, Napakahirap pumasa ng bar. Pero it's a matter of preparation and prayers, Pero yung pag-mold mo, pag-hubog mo ng pagkatao, ng ethics, ng isang future na abogado, diyan pumapasok ang role naming mga educators. Kasi sila talaga, batch na nila yan ang magiging Yes. leaders ng ating bansa. At kung meron kang abogado or gustong maging abogado o itong
set ng this February 6 mag-oath taking Oo. at medyo hindi nahubog ang ethics. Yung Naku. kayang bilhin. Oo. Sabi ko nga, isipin nyo na napakahirap yung mga pinagdaanan nyo para Correct. kayo pumasa sa bar. May bayad ba yan? Mm. May halaga ba yan? Sa tingin ko wala. Kasi the bigger mission, no, yun ang dapat ma-realize. Kasi sabi nga ni Spider-Man, Oo. tomorrow, to one who is, more is entrusted, more is expected. So, Oo. dapat maisa puso, no? At sana ganun din yung mga public officials natin. Kasi hindi na natin pag-uusapan itong mga anti-corrupt and graft laws na to kung walang Right. gumagawa. Kaso, kahit na hindik-hindik ang mga penalty, Oo. meron pa rin. Yun nga eh. Pero last na lang bago tayo mag-break, attorney. So aside do sa criminal aspect, of course may admin Yes, case yun. oo, May oo. perpetual disqualification once na guilty. Yung kanina na binanggit ko, accessory penalties yan, doon sa mga either penal or special penal laws violation. Oo. Pero hindi po napipigil yung ating cause of action or ating pagsampan ng reklamo doon mismo sa ahensya. Na Right. para siya ay administratively ma-dismiss or kahit sa Office of the Ombudsman may administrative case, 'di ba? Yes. At may preventive suspension at may suspension as a penalty rin. Or even kung halimbawa yan ay professional. Right. Sa respective body, sa regulatory commission sa aming mga abogado, meron kami sa Supreme Court, Office of the Court Administrator, may disciplining office din yan. Attorney Weng, naku, pakapaliwanag po sa amin, ano po ba yung proseso ng impeachment dito sa Pilipinas? Sino yung pwedeng magsampa at sino yung pwedeng ipa-impeach? Ayan, alam mo, pag pinag-uusapan natin impeachment, Miss Maricel, napakakulay, no? Oo. Dahil meron tayong bagong case, na pagdesisyonan ng ating Korte Suprema. Pero bago tayo lumipat doon muna tayo sa general rule, okay? Oo. General rule, masasabi ko dahil ito ay naka-lay down, naka-enumerate yan sa ating saligang batas, no? Doon sa nabanggit natin kanina, na public offices sa public trust, nandun po nakapaloob sa accountability of public officials or public officers yung same, section, provision ng ating constitution, ng ating saligang batas patungkol sa impeachment. So impeachment, basically, doon pa rin sa mga nakinig po sa atin kanina, ang ating pong pinakaugat, public offices, public trust, delegated po yan. Kung anong pagkakamali ay may karapatan po tayong tanggalin, Pero syempre, merong mga specific na officials na matataas na hindi dapat basta-bastang matatanggal dahil sa nature na rin ng kanilang posisyon at ng kanilang mga deliverables, yung mga functions sa i-discharge. Sino po yan? President. Aha. Vice President, okay? The members of the Supreme Court, Okay. So meron tayong 14 associate justices plus 1 chief justice, Members of the Constitutional Commission. Sino po yung Constitutional Commission? 3 po 'yan, COMELEC, Commission on Appointment, tsaka CSC or Civil Service Commission. Yan po yung 3 commissions, na created under our Constitution, 3 po yan sila, At Ombudsman. Hindi sinasabi na hindi sila pwedeng matanggal sa opisina, Pwede, pero sa pamamagitan lamang ng mekanismo o procedure na tinatawag nating impeachment. Okay. So paano sila may impeach? Syempre kapag tinanong mo paano sila may impeach, ano muna yung grounds, Yeah. So nakalagay, yung ating Constitution din, Madaling-madali lang 'yan, Kasi ano yung grounds? Madali hong i-identify, mamaya mahirap i-define. Okay? So una, okay? Impeachment for and conviction of, tandaan po natin, impeachment for and conviction, dapat may conviction. Culpable violation of the Constitution. Paglabag sa saligang batas. Ito po ay hindi natin masasabing komplikado kasi nandito na ang ating saligang Nakasulat batas na kung alin dyan ang ma-violate, so may violation ng Constitution. Ano pa? Treason. Okay. So, nasa revised penal code din naman ang definition. Okay. So, in terms of definition, so nandyan na po yan, Bribery, and graft and corruption. Kakausap lang po natin, pinagkwentuhan natin bago po tayo Malinaw. bumalik. Okay. At meron tayong mga batas na kitang-kita mo, pag na-violate niya yan, may conviction siya dyan, ay pwede siyang ma-impeach. Ito na po papasok, other high crimes.
and betrayal of public trust. Yan. Yun yung maraming pwedeng Ayan, interpretation. So, yung other high crimes no at betrayal of public trust, yan ay sa abot ng ating makakaya ay pinapaliwanag sa pamamagitan o sa tulong ng mga napagdesisyonan na cases no ng ating Korte Suprema. I No, see. yan. So ngayon, okay, balikan natin no. So ito yung mga grounds no. Assuming na maaring mapakita natin 'yan no at medyo a little bit challenging lang talaga no pagdating sa other high crimes and betrayal of public trust. No, pero ngayon nakikita natin sa mga current events no na lumalawak siya no at merong mga nakakasuhan sa international body. So alam natin may mga international conventions tayo. So mas lumalawak na yung ating pananaw diyan no. Okay, ngayon pag-usapan natin sino. No, Yan. alam natin ano yung grounds. Sino Oo. naman ang pwede. Bilang delegated lang po ang mga pinagkatiwala talaga natin na opisina sa ating public official no. Essentially tayong mga Pilipino, mga citizens, no, ay pwede naman talagang Kahit sino magreklamo. sa atin. Yes, oo. So, verified ano po yan, no, complaint no, for impeachment, maari naman na ito ay i-endorso ng kahit sinong membro ng House of Representatives. Mamaya papaliwanag natin bakit House of Representatives ng House of Representatives tayo. Pangatlo, by all members of the House of Representatives, 1/3 vote, sila ay magkaroon ng resolution na, sige, mag-file tayo, articles of impeachment. Okay. Bakit laging House of Representatives? Okay, sa kaalaman po natin, although laging nasa news, no, House of Representatives, yun yung mga ating mga congressmen, congresswomen, representatives po sa mga distrito, or probably, no, pwede rin sa ating mga party list representatives. At Senate, tayo po ay may bicameral system, no? Dalawa ang ating legislature. So, ang sabi po ng sa Ligang Batas, it should initiate no from the House of Representatives no at once yan ay initiated dun sa pangatlong mekanismo pamamaraan which is 1/3 of all members of the House of the Senate, may karugtong yun no that it shall serve as the articles of impeachment and the Senate shall proceed or act forthwith. Ito na yung controversial forthwith. Yes. No? Forthwith. Pero no sa grounds alam na natin ito yung pamamaraan sino ilang beses no Yan. dahil tayo Oo. ay sabi ni Sabi may 1-year ban. oo. At sabi ni Attorney Weng, empowered tayo dahil tayo mga citizens of the Philippines. Left and right, no? Tayo ay mag-file. Hindi po pwede. Dahil ang sinabi ng ating saligang batas, merong 1-year ban na sinabi ni Ms. Maricel. Tama yun, no? Hindi po maaari, no? Na sa isang taon ay napakarami na impeachment na ifa-file o reklamo or ma-initiate. Isa lamang po. Bakit nung kay VP Sara, attorney, Eto lima? Eto na. Oo. Kaya sabi ko kanina, yun yung madali, no? Pero ito yung makulay, no? Kasi meron po tayo ito lamang po, no? Kamakailan lang, no? 2025 na desisyon ng ating Korte Suprema sa napakahaba, no? Na tagisan, no? Ng mga petisyon sa Korte Suprema regarding dun sa impeachment, no? Ni VP Sara Duterte. Nagkaroon ng apat na impeachment complaint no at ang sabi nga ng ating Korte Suprema from the time no na yan ay i-file no basta pasok siya dun sa initiated, okay, hindi na siya maaring masundan pa. At dun sa kaso ni VP Sara, yung sabihin nung pasok siya sa initiated? okay, so a complaint will once deemed initiated, it will already trigger the 1-year ban. Kasi ang argument, okay, ng mga petitioners ay yung fourth dapat, no, na impeachment complaint, ang i-recon, no? Kumbaga, reckoning point mo is not the first, second, third, but the fourth. Okay. Dahil na-archive, no, yung mga initial na complaints, no? So, it doesn't matter if na-archive siya, ang reckoning na ginawa doon sa desisyon ng ating Korte Suprema ay doon sa una. In fact, February 6, 2026, yun yung sinet na date, no? Kung saan pwede na siya ulit sampahan ng verified complaint for impeachment. Pero insofar as the fourth complaint is concerned, that was considered as fourth. And therefore violative na of the 1-year ban. Kasi yung unang-una, no, that is already considered initiated. Ngayon, okay,
Meron tayong tinawag nga kaninang bicameral, no? Congress, may House of Oo. Representatives at Senate, kinikilala rin po ng ating konstitusyon na in terms of their internal matters, meron silang respective na autonomy, Rules. no, to Oh. come up with rules, for Yes, example. yes. And in fact, the House of Representatives has its own rules in terms of the impeachment proceedings precisely because ang impeachment complaint ay dapat mag-initiate nga sa kanila, no? Iakyat. So meron sila. No, meron. At nakalagay, no, kung titingnan natin dun sa rules of House of Representatives on impeachment proceedings, considered initiated once filed and subsequently referred to the Secretary General. And I think this is one of the arguments. Hindi siya dapat considered yung first complaint kasi na-archive naman siya. Yes. Pero in so far as the interpretation of the Supreme Court is concerned, it doesn't matter kung na-archive yan. Kasi nagkaroon na ng action doon sa level na yon. Okay. That's why, hindi na namin pwede i-consider na i-recon siya not on the second, third, much less sa fourth. I see. So, ibig sabihin ngayon, hanggang hindi na i-consider na initiated, yung first complaint na i-file kay PBBM, pwede pa rin talagang maghain the ng same. panibago pa. Same. Yes, I think the Oo. same doctrine Kaya would pala apply. sinasabi ni Makabayan Block, ng Makabayan Block na they are also planning to file another one. Pwede ba pala kasi? Ngayon, of course, no? Oo. Of course, anyone can now initiate, no? Yes, And yes. file, depende dun sa tatlo natin na sinabi na pamamaraan para mag-file. Oo. So ngayon naantay na naman natin kung aabot, and I think, no, magkakaroon na naman ito ng petition sa Supreme Court kung halimbawa man na magkaroon ng similar, no? Pero syempre, Yes. additional argument nung mga para doon sa dapat deemed ban na siya, itong doktrina na ito na 2025 sa sa VP Sara impeachment complaint. Okay. Attorney Weng, mabilis na lang kasi kulang na tayo sa oras, 4:56 na. Kapag po ba na-impeach yung isang opisyal, kung sino man sa kanila, after nun, automatic ba na may criminal case nang naghihintay sa kanila? Eto yan, ano, baka Oo. iniisip. Kanina nabanggit mo, may mga criminal and special penal laws tayo on corruption, di ba? At nabanggit mo, paano naman yung admin? Oo. So ito, no, ay kinukonsider natin as admin. Okay. Kasi it only refers to the removal Yes, from yes. office. Oo. No, we remove from office those officials na in-enumerate natin kanina, yung mga high officials. Pero after that, no, they can be prosecuted separately for the criminal offenses they may have committed while in office. Ayun. Yan. Kasi habang nandun sila sa office, may immunity sila. Tama ba? It depends, no? Okay. Kasi meron ding interpretation ng Supreme Court, anong extent lang yung immunity mo. Kasi pag sinabi mong immunity as head of state, ang assumption niyan, dapat in good faith performance of your duty. Oo. So kung halimbawa hindi na siya parte ng iyong duty na gumawa ng krimen na yan, obviously labas na yun, di ba? Yes, yes. Ayun. Naku, maraming salamat sa iyo, Attorney Weng. Pero babasahin muna natin yung ilan sa mga messages ng ating netizens. Mga nagkomento mula kay Ronald Tumbaga, mahabang taon na pagkakakulong batay sa laki ng ninakaw at lifetime ban sa government post. Ito yung sinasabi na dapat na parusa daw. Although kanina na explain ni Attorney Weng, parang gano'n na nga yung parusa, depende dun sa kaso. Chris Yana, dapat sa mga korap gawa ng monumento at ilagay sa harap ng House of Representatives para maging legacy nila at paalala ng hindi malimutan ng ginawa nila. Gawan ng walk of shame. Ang harsh. Galing naman kay Rebecca Gulayan, dapat ang gawin dyan, ikulong din. Dapat gaya ng mga ordinaryong Pilipino, walang special treatment. Naiinis lang ako kasi pag mayaman ang tagal makulong pero pag mahirap ang bilis. Galing naman kay Marjon Mamot, ikulong or i-house arrest. Uy, lugi tayo sa house arrest, wag yun. Rowena Lorenzo, kahit anong parusa ibigay sa mga korap, hindi na po matatakot ang mga yan. Alam nila na kaya nilang lusutan ng bata. Sila na rin po ang magkakasama. Sobrang ganid at sama po nila. Wala po silang takot.
Sabi naman ni Mark Mendez, baka time na po to consider ang death penalty para masindak ang mga korap na yan. Kaso babalik tayo sa problema na sila na naman kasi ang magde-decide sa mga batas. Nako, maraming salamat sa ating mga netizens na nagbigay ng kani-kanilang mga komento. And of course, maraming salamat po sa inyo, Attorney Rowena Soriano, Associate Dean ng FEU Institute of Law. Ang dami pa sana nating tanong kaso bitin tayo sa oras Di ba, may next time pa naman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Attorney. Thank you very much.